Ang cute yung dalawa. Bagay talaga kayo. Uy! Mapang-asar na tukso ni Gwen, isa sa mga kaklase nila. How was your kissing scene? Does it feel good to kiss your best friend? Dagdag pa nito, habang kilig na kilig sa pantutukso sa dalawa. As if namang talo kami nito, no? Kilabutan nga kayo. Tugon naman ni Gian, na sinadya pang magboses bakla para ipagdiinan ng punto niya. At saka sila tinaasan ng kilay. Sus, asa kayo sa baklang yan. Mas babae pa nga yan sa akin eh. Di lang halata. Saka, lasang David ang auntie nyo. Mukhang galing sa mukbangang gaga. Sagot naman ni Andrea na tila sumasabay din sa biruan ng mga kasamahan. Sa paningin ng iba, ay ayos lang ang lahat. At normal lang ang ganong asaran dahil nga magkaibigan sila ni Gian. Lingid sa kaalaman nila, ay nasasaktan si Andrea sa tuwing i-deny siya ni Gian. Batid naman niyang malabo ang maging sobra sila sa pagkakaibigan. Dahil bata pa lang sila, ay magkaibigan na talaga sila. At kapwa lalaki rin ang tipong makarelasyon nito dahil isang gay si Gian. Gayon pa man, sa kabila ng katotohanan yun, ay may parte pa rin sa puso ni Andrea na umaasang balang araw ay makukuha niya ang puso ng kaibigan, hindi lang bilang kaibigan kundi higit pa dun. Naging magkaibigan sina Gian at Andrea simula nung senior high school pa lamang sila, hanggang sa kasalukuyan ng huling taon nila sa kolehiyo. Sa tagal ng pagkakaibigan nila, hindi na malaya ni Andrea na unti-unti na palang nahuhulog ang loob niya kay Gian. Marahil sa kabaitan nito sa kanya at pagiging nariyan palagi sa mga oras na kailangan niya na masasandalan, naging sapat na ang mga yon upang maging panatag at mahulog ang loob niya rito. Hindi naman niya magawang aminin to sa kaibigan, sa takot na baka siya ang maging dahilan o hiwalayan ni Gian ng kanyang nobyo. Lalo pat, minsan na siyang pinagsilosa ng nobyo nitong si David. Isa pa, ay takot din siya na baka hindi magustuhan ni Gian ng ideyang yun at layuan siya at masira ang matagal nilang pagkakaibigan. Kaya naman, sa pag-asang baka sa pagtagal ng araw ay makakalimutan niya rin ang nararamdaman para sa kaibigan ay ipinagsawalang bahala na lang muna niya ito. At hanggang sa kasalukuyan ay nananatili pa ring tikom ang bibig niya patungkol sa bagay na yon. Andeng! Bungad na sigaw ni Gian sa kaibigan mula sa labas ng pintuan ng kondo na tinutuluyan nito malapit sa kanya. Bakla ka ng taon? Wala ka sa palengke, girl! Wala kang phone? Pwedeng mag-call? Sigaw talaga? Nasa condo unit ka? Kondo! Kondo, tandaan mo yan ha. Pagsaway naman ni Andrea sa kaibigan, nadaig pa ang wangwang sa lakas ng boses. Hindi na nga niya hinintay pa si Gian at agad na kumaripas ng takbo papunta sa elevator at sadyang iniwan ng kaibigan sa hallway. Laking gulat na lang ni Andrea nang maabutan pa rin siya nito at buong lakas na pinigilan ng pagsara ng pinto ng elevator. Ay, wow, kabayo Yern! Bilis ng kaldaga! Galing! Sarkastikong bati ni Andrea sa kaibigan habang umaakto na hangang-hanga sa ginawa nito. Ay, wow ah! Thank you ah! Kutusan kita eh! Late na nga ako kahihintay sa'yo, iiwan mo pa ako. Pagmamaktol naman ni Gian. Iiwan din naman talaga kita kasi kailangan. Mahinang sabi ni Andrea sa hangin na siya namang bahagyang narinig ni Gian. Ano? May sinasabi ka? Wala. Tipid namang tugon ni Andrea, saka ibinaling ang atensyon sa cellphone. Lumipas ang iilan pang mga araw, linggo at buwan, hanggang sa isang araw, nakita ni Andrea si Gian at David na masayang masaya sa park. Hindi man niya nais na maramdaman yun pero labis siyang nasaktan dahil sa selos na nakita niya. Batid niya sa sarili na mali ang ganoong nararamdaman niya. Lalo na't wala namang ginagawang masama sa kanyang kaibigan at ang nobyo nito. At higit sa lahat,
ay hindi nila obligasyon ang wag iparamdam sa kanya ang ganong pakiramdam. Kaya naman sa loob ng halos 3 araw ay napag-isip-isip niyang dumistansya na muna kay Gian sa pagbabakasakaling sa ganoong paraan ay mawala ang nararamdaman niya. At baka dahil lang yun sa sobrang napalapit siya sa kaibigan. Bilang paggalang sa relasyon ni Gian at David at sa pagkakaibigan nila ni Gian, mas minabuti niyang ilayo ang sarili. Iniisip niya na sa ganong paraan ay baka mas maliwanagan ang isipan niyang maaaring nalilito lamang sa nararamdaman. Kaya kahit mahirap, ay gagawin niya alang-alang sa pagkakaibigan nila at para na rin sa sarili niya. Maghahating gabi na pero gising pa rin si Andrea. Nagtatalo ang kanyang puso at isipan kung anong gagawin niyang paraan para layuan ang kaibigan nang hindi nito napapansin na iniiwasan niya. Dahil nga roon, ay nawala na ang focus niya sa ginuguhit niya. Kung kaya't ang punong dinodrawing niya ay naging isang puso na animoy umiiyak. Nice! Yung puso at isipan ko nagkaisa. What a wonderful masterpiece. Malungkot na bati ni Andrea sa sariling gawa na manghang-mangha rin sa hindi inaasahang kinalabasan na tila kusang paggalaw ng kanyang kanang kamay. Napaiyak na lang si Andrea sa pag-iisip na yon. Hindi niya lubos sa kalain na kailangan pa niyang humantong sa ganitong punto habang ang kanyang momentum ay nasira niya dahil sa pagbe-breakdown. Natigilan na lang siya at bigla na lang umiyak. Pero di niya maalala ang eksaktong dahilan kung bakit. Subalit ramdam niya ang sobrang kalungkutan. Weird. Ang tanging na lamang niyang nasambit sa sarili sa pangyayaring yun. At saka natulog na nang makitang 3:00 na pala ng madaling araw. 2 araw na nga palang lumipas, buhat nang muling bumalik si Andrea sa bahay nila. Minabuti na rin kasi niya na umalis sa kondo, kung saan palagi niya nakikita si Gian dahil magkalapit lang ang unit nila. Total naman, ay wala ron sa bahay nila ang mga magulang niya dahil nasa ibang bansa ang mga ito para sa trabaho. Kaya parang gano'n na rin ang pamumuhay niya sa mansyon nila. Siya lang mag-isa kasama ang driver at kasambahay nila. Titiisin na lang niya ang araw na may nakikita siyang mga tao. At kung may dumalaw man sa kanya, tatanggapin niya. Malayo din naman ang university sa bahay na tinutuluyan niya. Pero nariyan naman ang driver nila, kaya kahit pa paano ay panatag ang loob niya sa desisyong ginawa niya para sa sarili. Pambihirang healing process to. Need ko pang bumalik ng bahay? Kaloka. Saad ni Andrea sa sarili, habang tinitignan ng mga gamit niyang kalilipat lang ulit pabalik sa bahay nila at sabay na pabuntong hininga. Kinabukasan, habang nasa daan na siya papuntang eskwelahan, bigla niyang napansin sa may isang gilid ng kalsada ng bigla-bigla na lang ay hindi niya maalala ang daan papunta sa paaralan niya. Nagpaalam kasi ang family driver nilang magli-leave muna ng ilang linggo dahil sa nagkaroon ng karamdaman ng asawa nito noon sa probinsya. Kaya si Andrea muna ang nagmaneho para sa sarili niya. Gosh, I've been driving my whole life ever since I lived all by myself. Sa bagay, mas nakasanayan ko na yung daan sa kondo ko. Asa na nga ba ako? Pagkausap niya sa sarili habang sinusubukang hanapin sa Waze ang tamang direksyon papunta sa school nila. Nang sa wakas nga ay naabot niya na ang paaralan, matapos ang halos 1 dekadang paikot-ikot na lang pala siya sa street ng universidad. Gigil na bumaba ng sasakyan nitong si Andrea dahil sa sarili at sa kanyang sitwasyon. Kaasar? Ulyanin yan? Panira ng araw naman, oo. Late na naman ako. Aniya pa at saka kumaripas ng takbo papunta sa silid nila. Mainam na lang at nagdilang anghel ang propesor nila sa unang klase dahil absent daw ito sa araw na yun. Kaya naman abot langit ang ngiti ni Andrea dahil kung sakali na naroon ang propesor nila, malamang sa community service na naman ang bagsak niya dahil 30 minutes na siyang late. Napasalampak na lang siya sa kanyang mesa at saka umidlip muna dahil
Ilang araw na rin siyang puyat. Nang mapansin niya na mula sa peripheral vision niya, ang papalapit na kinauupuan nitong si Gian, ay agad niyang pinakita rito ang pagkawala ng interes na makausap. Kung kaya't isinalpak niya kaagad sa tenga ang kanyang earphones at saka tumuloy na tumalukbong sa upuan. Pansin naman ni Gian na wala na sa sarili si Andrea sa araw na yon. Ganun pa man, ay labis na nininibago si Gian sa kaibigan. Dahil maliban sa biglaan nitong paglipat pabalik sa bahay nila, nabalitaan niya mula sa isa nilang kaibigan, ay ilang araw na rin itong hindi nagchat-chat, text, o tawag o sagutin man lang ang mga yon. Tapos yun nga ay parang walang gana siyang kausapin. Gusto niyang kausapin na tanungin si Andrea kung may pinagdaraanan ba itong problema. Dahil hindi ito sanay na ganun sa kanya. Lalo na't siyang lagi nitong takbuhan sa bawat problema ni Andrea sa buhay. Malungkot man si Gian, minabuti na muna niyang wag istorbohin ang kaibigan at bumalik na lang ulit sa upuan habang pinagmamasdan ng kaibigan mula sa pwesto niya. Tahimik lang sa buong klase si Andrea at seryoso na nakikinig, habang si Gian ay nakatingin lamang sa kanya at iniisip kung anong approach ang gagawin sa kaibigan. Hanggang sa sumapit na nga ang break time. Nauna nang umalis si Andrea kay Gian, kaya naman itong si Gian ay agad tinawagan siya at di na nakapagtiis na magrant sa ginagawa sa kanya ng kaibigan na pang-i-snob ilang araw na. Nang hindi nga sagutin ni Andrea ang mga tawag niya, ay binungangaan naman niya ito sa text. Nagdahilan na lang si Andrea na may ka-date para di na siya kulitin ng kanyang kaibigan dahil alam niyang hindi siya nito tatantanan. Ay wow! So pag pala may boyfriend, patapon ang BFF. Kakatampo ka, pero sige. Total, ngayon ka lang naman lumalove life, kaya go! Ani Gian matapos mabasa ang text ng kanyang kaibigan. Sa di malamang dahilan ay parang may konting kirot sa puso ni Gian nang malaman na may boyfriend na ang kanyang kaibigang si Andrea. Marahil ay sanay siya lang ang laging kasama nito. At ngayon ngay, paunti-unti na itong nagbabago ng pakikitungo sa kanya. O di naman kaya ay higit pa ron ng dahilan. Lumipas ang isang linggo na gano'n na naging setup nila ni Gian. Pero, hindi katulad ng dati, ay araw-araw pa rin namang kinukulit ni Gian ang kaibigan at kinukumusta sa text dahil sa hindi nito sinasagot ang mga tawag mula sa kanya. Tipid na lang din na naging tugon ni Andrea sa bawat text ng kaibigan sa kanya at maging sa social media nga ay hindi na ito gaanong aktibo. Kaya naman tinanong na ni Gian ng derechahan si Andrea kung bakit tila gano'n na lamang ito sa kanya na bigla na lang naging cold at iniiwasan siya. Hindi naman alam ni Andrea kung anong mararamdaman. Matutuwa ba siya, malulungkot o magigilty? Ganun pa man, mas minabuti pa rin niya na panindigan ang nasimulan niya sa pag-asang balang araw ay maiintindihan din siya ng kanyang kaibigan. Saglit pa silang nag-usap sa telepono at sinabi niya ang mga paliwanag sa kaibigan. Kahit papaano, naintindihan naman ito ni Gian at hindi na nangulit pa patungkol doon. Sorry, magiging selfish muna ako ngayon. Alam kong malabong magustuhan mo ko, kaya ako na magliligtas sa sarili ko. Bulong na lamang ni Andrea sa kanyang sarili. Isang linggo pa ang lumipas at sumapit na ang araw ng pagpili ng mga magrerepresenta ng departamento nila para sa darating na sports fest sa universidad. Dahil 4th year na sila, ay nagdesisyon ng mga propesor na sa kanila kukuha ng ipanglalaban para di umano ay may ala-ala rin silang mababaon sa huling taon nila sa universidad. Nagpresenta naman si Andrea na magdisenyo ng recycled costume ng mga pambato nila. Ang di niya alam, siya pala ang pinili sa kanila habang si Gia naman ang kapares niya. Nang malaman nga niya ay buong lakas niyang hindi sinang-ayunan nito. Ganun pa man, wala siyang nagawa dahil pinal na ang desisyon at naipasa na ang pangalan nila. Carry lang yan, girl. You're always together naman. Kaya nga best couple kayo kahit di kayo couple. Pero sana maging couple na. Char! Ani Alex, nakaklase nila. Huy, don't you know how to read the atmosphere ba? Parang may LQ yung dalawa. Ilang linggo na kaya silang hindi nagkakasama palagi at hindi rin nagpapansinan. Sagot naman na isa pa nilang kaklase. Dalaga na kasi si Anding. May nobyo na. Kaya tama ng panunokso niyo sa amin.
Baka magkasira pa tayo ng relasyon. Okay? Sabat naman ni Gian na pabirong paraan, pero halata ang lungkot sa boses at muka. Nang sabihin ito yon, ay hindi ito masaya. Kaya naman napatahimik na lang ang lahat sa loob ng silid nila. Mabilis na lumipas ang mga araw, hanggang sa ikatlong araw ng pag-iensayo nila para sa nalalapit na Mr. and Miss Sports Fest. Kaya naman, ganun na lamang kasakit ang paa ni Andrea dahil sa heels na suot-suot niya. Maya-maya nga'y nakaramdam siya ng pagkahilo. Nawalan ka ng malay kanina. Sorry. I know, we've talked about this already. But I just couldn't help myself to just sit still at hayaan kang buhatin ng iba papuntang klinik. Pagpapaliwanag ni Gian. Ano ka ba? Ayos lang. Tugon naman ni Andrea. What you were doing ba all this time? You look pale. Huwag mo sabihin na sobrang busy ka dahil sa boyfriend mo. At wala ka ng time para alagaan yung sarili mo. What if agawin kita ngayon? Sa akin ka, hindi ka nagkakaganyan. Nung tayo magkasama. Naku, ayusin mo lang, Andrea. Sunod-sunod na panenermo ni Gian sa dalaga. Ay, wow, sige nga, agawin mo na ako. Ay, joke lang. Bex ka nga pala at taken na. Mapang-asar namang sagot ni Andrea. Natahimik lang si Gian na mukhang napaisip din sa sinabi ng kaibigan. Speaking of your boyfriend, nasan man jowa mo? Magpasundo ka na kaya muna. Akin na at kukontakin ko. Ani Gian dito. Natigilan bigla si Andrea dahil wala naman talaga siyang nobyo. At pawang palusot niya lang yun. Nagsinungaling na lang siyang nag-out of town ito. Matapos sa mga nangyari na nakalipas na linggo, medyo naging malapit na ulit sina Gian at Andrea sa isa't isa. Dala na rin siguro nang napapadalas na naman sila magkasama sa tuwing nag-iensayo sila. Ilang araw na nga lang at ilalaban na sila kaya naman mas pinagbutihan pa nila pag-iensayo. Sa huling araw ng ensayo nila sa pagrampa, hindi na napigilan ni Andrea ang sariling i-check ang napapansin niyang lalaki na palaging nakatingin sa kanya na isa ring representative mula sa ibang department. Pansin kasi niya simula pa lang nung unang araw ang pagmamatsyag sa kanya ng lalaki. Pero ipinagsawalang bahala na lamang niya yun dahil baka nag-a-assume lang siya. Gayon pa man, ilang araw nang nakalipas ay ganon pa rin ang pagpapapansin nito. Hanggang sa ngayong araw, kaya tiningnan niya ito na para bang hinihintay at hinuhuli ang lalaking tumingin sa kanya. Nang lumingon nga ang lalaki, ay sandaling nagtama ang paningin nilang dalawa. Sa huli, ay nginitian ni Andrea ang lalaki na agad din namang ginantihan ng binata. Shucks, ang pogi. Pogi naman ito. Impit na tili ni Andrea na sambit sa sarili. Di na nagawang iiwas ni Andrea ang paningin sa lalaki. Medyo matagal din silang nagkatinginan. Natigilan na lamang sila nang biglang humarang si Gian sa gitna nila na may nagtatakang ekspresyon sa muka. Nang tinanong nga ni Gian si Andrea kung anong iningiti-ngiti nito, ay hindi man lang siya pinansin ng dalaga at saka na lang basta bumalik sa stage at iniwan siyang nagtataka. Matapos ang ensayo ay papauwi na ang lahat. Nagpaalam si Andrea kay Gian na mauuna na siyang umalis dahil nga may dadaanan pa ito. Gusto sanang sumama ni Gian sa kaibigan pero sabi nito ay kaya na daw nitong mag-isa. Hindi nga binanggit ni Andrea na sa ospital ang sadya niya para hindi siya sundan. Balak niya kasi magpatingin dahil sa masamang pakiramdam dala ng stress at madalas na pagiging makalimutin niya. Paalis na sana si Andrea nang biglang may tumawag sa kanya. Paglingon niya, ay yung lalaking nakangitian niya kanina ang tumatakbo papunta sa kanya. Hey, you left your ID. Andrea! Anito sa dalaga. Ay, thank you. Tinakbo mo talaga para sa akin to? Don't mention it. I should be thanking too. Dahil dyan, I had a chance na makausap ka. By the way, I'm Nathan. But you can call me Nate. Dagdag pa nito. Nice meeting you. Di na ako magpapakilala dahil alam mo naman ang pangalan ko. Would you mind kung ititreat man lang kita bilang pagpapasalamat para dito? Tuwang-tuwa naman ito at nauna pang maglakad kay Andrea. Sumaglit nga muna sila sa may tabing milk tea shop, nagkakwentuhan sandali at nagkakilalahan. Natutuwa naman si Andrea sa kanya dahil sa pagiging jolly nito
at di na uubusan ng kwento at mayat maya pa'y pinapatawa siya. Ilang saglit pa'y nagpaalam na sila sa isa't isa. Bago sila nagkahiwalay ng landas, ay hiningi pa ni Nate sa dalaga ang pangalan nito sa social media. Sumagot naman ang dalaga sa kanya at sinabi nitong hindi na raw ito gaanong gumagamit nun, pero ayos lang daw. Binigay niya pa rin ito dahil mukha naman itong matinong tao. Sa hindi malamang dahilan ay parang nakaramdam ng kilig si Andrea na pilit niyang hindi ipinapahalata sa binata. Naguguluhan si Andrea sa nararamdaman pero naging masaya sila sa pag-uusap. Kaya naman positibo ang isipan niya na tumuloy sa lakad niya papunta sa kanyang check-up. Sa isip-isip niya, baka nahawa siya ng energy ng lalaki kaya hanggang sa sasakyan ay nakangiti siya habang nagmamaneho. Papalabas na ng ospital galing check-up ang dalaga at tila ba parang basang sisiw siya na lumabas mula roon. Matamlay siyang naglakad habang hatak-hatak ang nangangatog niyang katawan. Saka na lang napukaw ang atensyon niya na may tumawag sa pangalan niya mula sa di kalayuan pero hindi niya ito pinansin dahil ang tanging nais niya lamang ay makalayo sa lugar na yon. Hindi na niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Natutuwa ba siya dahil sa wakas makakalimutan niya na ang nararamdaman para kay Gian o malulungkot dahil makakalimutan niya na nang tuluyan ang lalaking tanging laman ng puso niya. Nagulat na lang siya na may biglang humatak sa kanya palayo sa highway. Hindi niya alam kung sino ang taong yun pero umiyak lang siya sa bisig nito. Sa mga oras na yun ay gusto na lang niyang takasan ng realidad sa natuklasan niya. Labis ang paghagulhol ng dalaga, dala na rin sa pagkabigla ng muntik ng masagasaan siya dahil sa kanyang pagkabalisa. Nahimasmasa na lang siya nang marinig ang pamilyar na boses ng lalaki na kanina lang ay kasama niya. Nathan? Sinundan pala siya nito mula sa milk tea shop kanina. Bigla tuloy siyang nakaramdam ng hiya dahil sa eksenang ginawa niya. Pinagpahinga muna siya ni Nathan sa tabi ng sasakyan at binigyan ng maiinom para mahimasmasan. Nagboluntaryo na rin siyang imaneho ang dalaga pa uwi dahil mukhang hindi ito mapakali. Just relax and don't think about anything else. You don't have to say something. If you feel better saying nothing, just rest, okay? But if you want to talk about it, if it keeps bothering you, you may call me anytime, okay? Malumanay na sabi ni Nathan sa dalaga dahil alam niyang hindi ito okay. Hindi na nagsalita pa si Andrea at kinitian na lang ang lalaki bilang pasasalamat sa tulong nito. Lumipas sa mga araw at dumating na ang pagtatanghal nila. Habang inaayusan si Andrea na makeup artist niya, ay nag-iensayo naman siya sa mga sasabihin para sa pagpapakilala niya mamaya. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman niya. Kinakabahan siya na parang nababanyo. Maya-maya pa nga'y nagsimula na magsalita ang host at isa-isang tinawag ang mga pangalan nilang candidates. Nang siya na ang tinawag ay positibo at confident siyang naglakad palabas ng entablado. Gusto niya ibigay sa pagkakataong yun para sa sarili niya at mag-enjoy habang alam niyang okay pa siya. Pareho silang pasok ni Gian sa top 3. Sa kanila mga babaeng kalahok, si Andrea ang panghuli sa mga sasagot. Ang tanong, if you will be given a chance to erase your bad memories, would you rather choose to remember someone or something, even if it hurts? Or would you include forgetting them? Saglit na natigilan si Andrea sa tanong. Hindi niya alam ang isasagot at basta na lang sinabi ang nilalaman ng puso niya sa mga sandaling yon. If that would be the case, I would rather choose to remember something from someone, even if it hurts. Because I know it will hurt me in a good way. And that is love, more than anything else. Because I believe that everything may have been forgotten by the brain, but they could always come back to one's consciousness once they are remembered by the heart that has kept the memories in the name of love. Mind may forget, but the heart always recognizes. And with it, everything can be slowly remembered once again. And that is because love always finds its way back to where it belongs to. Even if it hurts. That's something I could live with rather than losing it. I would rather endure and enjoy it. Ani Andrea na maluha-luha pa. Binigyan si Andrea ng masigabong palakpakan
at sigaw dahil sa sincere niyang sagot at maging ang mga judge nga'y halos mapaluha na rin. Narinig niya mula sa likuran ang pagsigaw ni Nathan at Gian na tuwang-tuwa sa kanya. Hindi niya naman inaasahan na gano'n na magiging reaksyon ng mga tao sa simpleng sagot niya na pagpapakatotoo. Natutuwa naman siya dahil sa ganong paraan niya ay naibigay ang pagkakataong masabi at magpakatotoo sa kanyang nararamdaman nang walang halong pagpapanggap. Kung alam mo lang sana, Gian. Kung alam mo lang na ikaw ang dahilan at ang laman ng isipan ko sa mga oras na to, na para sa iyo ang mensahe ko na yun. Ani Andrea sa kanyang isipan. And our Miss Sports Fest 2023 is none other than candidate number 3. Nagsitayuan lahat ng balahibo ni Andrea nang tanghalin siyang panalo. Pareha sila ni Gian na nakuha ang titulo, kaya naman sabay nilang hindi napigilang yakapin ang isa't isa sa entablado. Napaiyak naman ang dalaga sa sobrang tuwa dahil hindi niya inaasahang maipapanalo niya ang kompetisyong yun. Pabor na rin sa kanya dahil bago siya tuluyang mamaalam sa mga alaala niyang yun, ay naging masaya man lang siya sa mga huling pagkakataon na nakakaalala pa siya at na-enjoy niya ang moment na yun para sa kanya. Tuwang-tuwa ang buong departamento dahil sa nakamit nila. Kaya naman, nag-aya silang kumain ng lahat sa labas upang ipagdiwang ang tagumpay ng department nila. Hindi na rin si Andrea tumanggi dahil gusto niyang namnamin ang bawat sandali ng buhay niya at masasaya nitong alaala. Kahit na hindi siya sanay uminom, ay hindi niya tinanggihan ang bawat pag-ikot ng baso na napupunta sa kanya. Si Gia naman ay nasa tabi niya lang, na gusto na lang angkinin ng mga shots para dito. Dahil batid niyang hindi ito sanay uminom ng malakas pero nag-i-insist pa rin sa kanya si Andrea at pasimpleng kinukuha na lang ni Gian ang ibang shots nito nang di niya namamalayan. Mag-BFF talaga tong dalawang to. Sana all may tagasalunang tagay. Biro sa kanila ng kaibigan. Nasimulan na naman ang panunukso ng mga kaibigan nila sa kanila. Kaya nakisakay na rin si Andrea. Dala na rin ng medyo tinatamaan na siya ng alak. Nang kumanta sila, ay nakikanta na rin si Andrea. At nang sumayaw sila, nakisayaw din siya. Nang tumugtog ang 1,000 Years, ay tinulak silang dalawa ng kasamahan sa gitna para sumayaw. Pinagbigyan na rin nila ang mga ito dahil alam nila na hindi sila tatantanan ng mga kaibigan hanggat di nila pinagbibigyan ang gusto ng mga ito. Habang sinasabayan ng katawan nila ang saliw ng tugtugin, ay nagkatitigan ng dalawa. Ang dami kong gustong sabihin sa iyo, Gian. Mahal kita. Kailangan kita. Miss na miss kita. Akin ka lang. Mahalin mo rin sana ako. Maging ganap na lalaki ka na lang. Ako na lang. Yun ang mga bulong ni Andrea sa isipan niya. Napapikit na lang siya nang dumampi ang malambot na kamay ng kaibigan sa pisngi niya habang pinupunasan ng luha sa kanyang pisngi. Para bang naiintindihan ni Gian ang nilalaman ng damdamin ng dalaga. Sa isip-isip nga ni Andrea, sana'y gano'n na lang. Sa kahinag ka nito ng mahigpit. Dahil hindi niya sigurado kung yun na ba ang huling pagkakataong mayayakap niya ito. Nang ganon, habang kilala niya pa ito. Lumalakas ang tibok ng puso ni Gian sa mga tingin sa kanya ni Andrea. Ayaw niya sana mag-assume ng kung ano at baka siya lang ang nag-iisip ng iba sa paraan kung paano siya tingnan nito. Pero pakiramdam niya ay meron itong nais na ipahiwatig sa mga nangungusap niyang mata na hindi lang nito masabi. Sana'y pareho tayo ng iniisip. Sana alam mo ang laman ng puso ko at isipan ko sa loob ng mga panahong inilalayo mo ang sarili mo sa akin. Sana alam mo nasasaktan ako, Andeng. Miss na miss kita. Ani Gian sa kanyang isipan. Hindi maiwasan ni Gian na mamangha sa angking ganda ni Andrea. Lalo na sa mapupungay nitong mga mata na kumikinang sa dilim. Nadudurog ang puso niya na makita itong umiiyak. Ngayon na lang ulit kasi ito umiyak sa harap niya. Pero sa pagkakataong yun, ay ramdam niyang may iba at may mas malalim na dahilan sa likod ng pagtangis ng kaibigan. Sana nagkakamali ako ng hinala na dahil ito sa nobyong tinutukoy mo nun sa akin. At sana nga'y nagkakamali lang din ako na iniisip na si Nathan ng lalaking yon. Dahil kung hindi, lagot siya sa akin.
Kahit gaano pa siya katuwid kumpara sa akin, di ko siya uurungan. Aagawin kita sa kanya kung kinakailangan, kung siya man ang dahilan ng pag-iyak mo. Ani Gian, sa isip habang nakatingin sa mga mata ng dalaga. Halos lahat ng kasamahan nila sa KTV ay lasing na. Si Andrea man din ay hindi nakaligtas, kaya si Gian na ang naghatid sa kanya. Doon niya na nga lang ito dinala sa unit para iisa na lang ang pupuntahan niya. Dahil yon ang mas malapit at alam niya ang password. Bakla ka ng taon? Sayaw pa tayo please. Bukas di na kita maalala eh. Lasing na sabi ni Andrea ng maalimpungatan dahil sa pagbabasa kanya sa higaan. Natawa naman si Gian sa mga sinasabi nito. Ngayon niya lang nakita ng ganun ng dalaga dahil hindi naman talaga siya sanay sa pag-inom. Kumuha siya ng basang bimpo para punasan ang mukha ni Andrea nang bigla na lang itong sumigaw na siya namang ikinabigla niya. Bakit nga ba mahal kita? Kahit na may mahal kang iba. Tama nga ang hinala niya na may problema sa buhay pag-ibig ang kaibigan niya. Kaya naman, sinakyan na niyang na ito at tinanong pa ng tinanong patungkol sa problemang dinadala. Para kasi kay Gian, mas nagiging tapat ang tao kapag nalalasing. Tell me, what happened? Nag-away ba kayo ng boyfriend mo? Is it Nathan? Tanong nito sa dalaga na sinusunggaban ng pagkakataong magsabi ng totoo dahil lasing. Ha? Biglang buhat ni Andrea at pilit na dumidilat. Bakit? Ano meron sa amin ni Nate? Dagdag pa niya. Why ask me? Malay ko sa relasyon nyo. Di ba't kayo magjowa? Siya ba sinasabi mong boyfriend mo? Is that why you're too close to each other? You thought I wouldn't notice? Ha? Sunod-sunod na bulalas ni Gian. Nagsiselos ka ba? Nagsiselos ka ba? Pasigaw na tanong ni Andrea sabay tumawa ng malakas. I don't have any jowa. Okay? Ikaw kasi, you can't. I know you won't love me back the way I do. We can't be more than friends, right? You can't love me as a woman, right? I know it. Kawawa naman ako. Kunwari na lang may nobyo ako just for me to get over you. Mahal kasi kita eh. Si Nathan ba ka mo? Kaibigan ko lang yun. Crush ko siya medyo, pero, ikaw ang mahal ko eh. Pero ang unfair, kasi lalaki din ang gusto mo. Walang tigil na sabi ni Andrea at saka bumulalas ng iyak. Sa pagkabigla ni Gian, sa kanyang narinig ay muli niya itong tinanong. Mahal mo ko? Oh yes, my dear friend Gian. Mahal kita. Pero let's just keep it a secret, okay? Just a secret. Lasing nitong sabi at saka bumalik sa pagkakahiga. Di lubos mawari ni Gian ng mga nalaman. Gusto niya nalang isipin na wala lang si Andrea sa sarili dahil sa kalasingan kaya nasabi niya ang mga yon. Pero sa tingin naman niya, nagsasabi ito ng totoo dahil lasing ito. At ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob na aminin ang nararamdaman sa kanya. Kung totoo man yon, gusto niya sana na maalala pa ng dalaga sa paggising ang mga sinabi niya para maipagtapat niya na rin sa kaibigan ang nararamdaman niya. Mag-iisang buwan na rin na nakalipas buhat na maghiwalay sila ni David. Hindi alam ni Gian pero parehas na silang basta nanlamig sa isa't isa. Inamin sa kanya nito na nagkakagusto na ito sa isang babae at pakiramdam niya noon, ganun din ang nararamdaman niya. Noong una pa lang talaga ay madalas silang hindi nagkakaintindihan. Marahil siguro ay bisexual siya, kaya hindi malabong magkagusto rin siya sa babae. Huli niya lang napagtanto na iba ang pagtingin niya kay Andrea. Nang unti-unti na itong lumalayo, ay saka lamang niya nakumbinsi ang sarili na may pagtingin na pala siya para sa dalaga nang unti-unti niyang napapansin ang sarili na nagsiselo sa tuwing bukang bibig ni Andrea na may boyfriend ito. At ayaw niyang bigyan ito ng dahilan upang magselos kaya ito ang lumayo sa kanya. Buong akala niya rin ay si Nathan ang lalaking yun dahil palaging magkasama si Andrea at Nathan. Lalo na tuwing break time. Sila ang laging magkasabay kumain. May mga usap-usapan na rin sa paaralan na
may kakaibang pagtitinginan ng dalawa dahil napapansin din ng iba ang madalas na pagsasama nila. Maliban sa mga kaklase nila na palagi silang tinutukso sa isa't isa. Ang iba naman ay kay Nathan inililink si Andrea. Aminado siyang nasasaktan sa tuwing itinatanong ng iba kung anong label ng dalawa. Marahil siguro ay dahil sa kaibigan niya ito. Sinasagot niya na lang palagi na hindi niya alam dahil hindi niya rin naman talaga alam. Pero sa totoo lang, hindi niya matanggap sa sarili ang posibilidad na totoo nga yun. Ilang beses niya nang gustong itanong kay Andrea, pero natatakot siya sa maaaring malaman kaya nanahimik na lamang siya. Akala ko, 20% lang ako lalaki at malabong magkagusto sa isang babae, lalo na sa iyo na kaibigan ng turing ko. Pero all along, totoo lahat ng pagmamahal at pagcare ko sa iyo, hindi bilang kaibigan lang kundi higit pa ron. Di ko rin alam kung saan at paano nagsimula. Andeng. Pero lately ko na-realize na ang malaking space na nawala sa puso ko nang umalis ka sa buhay ko. Hindi ko pa masabi sa iyo noon. Dahil kahit ako naguguluhan pa sa nararamdaman ko. Hanggang sa naging huli na ang lahat. Natakot akong umamin sa iyo dahil alam ko may boyfriend ka na. But hearing what you said a while ago, I sensed hope. Pero sana totoo lahat yun. Isa pang rason kung ba't natatakot ako ipagtapat sa iyo kasi baka di mo ako magustuhan at lalo mo lang akong iwasan. Sa mga araw na kasama kita, inaalagaan natin ang bawat isa. Sa mga araw na yun, minamahal na pala kita. Hindi ko lang maamin sa sarili ko dahil iniiwasan ko maramdaman ng guilt para kay David. Pero ever since na lumayo ka sa akin, sobra ako nasaktan. Araw-araw kitang namimiss. Sa tuwing magkasama kayo ni Nathan at ako nasa malayo lang na nakatanaw, na masayahang kasama siya. Masakit, Andeng. Please, dito ka na lang ulit sa akin. Huwag ka na ulit lumayo. Hayaan mo akong bumawi sa'yo bilang isang lalaki na this time. At di na bilang baklang. Kaibigan mo lang. Hindi napigilan ni Gian ang sarili. Napaiyak siya habang sinasabi ang mga pag-amin kay Andrea. Alam niyang hindi siya nito naririnig dahil tulog na ito. At kung naririnig man siya, malabong matandaan ito. Dahil kinabukasan, magiging maayos na ang isipan ng kanyang kaibigan. Dahil wala na ang kalasingan nito. Gayunpaman, ay nakahinga rin siya ng maluwag dahil sa wakas, ay nasabi niya na sa kaibigan ng matagal niya na rin palang gustong ipagtapat. Nagising si Gian sa mabangong amoy ng ulam. Nakatulugan na nga pala niya ang pagbabantay kay Andrea kagabi. Good morning! Come on, let's eat na. I cooked some hotdog for you. Pag-aayan ni Andrea kay Gian ng may halong pangaasar. Agad na siyang tumayo at nagtungo sa lamesa para saluhan si Andrea sa almusal. Habang kumakain ay pinagmamasdan na lang ang dalaga. Naghihintay siya ng kung anong sasabihin nito at baka ay narinig at naalala ni Andrea ang sinabi niya kagabi. Gusto niyang sabihin sa kaibigan na wala na sila ni David. Gusto niya ring malaman kung ano magiging reaksyon nito. Wala na kami ni David. Aniya. Baka sa mukha ni Andrea ang pagkagulat. Maya-maya pa'y tinanong siya nito kung kailan pa at bakit. It's been months already. It turns out na parehas na namin gustong palayain ng isa't isa. May mahal na siyang iba. And it's a girl. This time. Tugon naman niya. Okay ka lang ba? More than okay. Naiintindihan ko si David dahil pareho kami nagdesisyon na tapusin ang relasyon namin. What do you mean? May nagugustuhan din akong iba at babae na this time. Sagot niya. Pansin niyang medyo na-awkwardan si Andrea sa sinabi niya kaya iniba niya na lang ang usapan. Nalungkot naman siya sa mukhang hindi interesado si Andrea na malaman kung sino ang tinutukoy na babae ni Gian. By the way, what happened last night? Was I really that drunk? Kaya dito mo ako dinala? Wala na ako matandaan at sobrang sakit ng ulo ko kanina pagising. Sunod-sunod na sabi ni Andrea. Saka lamang napalagay ang isipan ni Gian nang makitang wala itong naalala sa nangyari kagabi. Oo, sobrang lasing mo. Good thing, I was able to handle myself and you. Kung hindi, baka pare-parehas tayo natulog sa pinag-inuman natin. Ang bigat mo nga eh.
Sinagot naman niya ito ng mapang-asar na biro. Tawang-tawa sila pareho dahil sa mga kaganapan na biglaan lang din at hindi inaasahan. Nagkausap sila na mahaba-haba dahil wala din naman silang pasok sa paaralan ng araw na yun. Sa bumabagabag pa kay Gian, ang konseptong may namagitan kay Andrea at Nathan ay minabuti niya itanong sa dalaga para maliwanagan ang isip niya kung totoo ba ang sinabi nito kagabi o dala lang ito ng kalasingan ng dalaga. Andeng, si Nathan ba boyfriend mo? What? No, we're just friends. Pero umamin siya na may gusto siya sa akin. At nagpaalam siya na maliligaw. So anong sagot mo? Kinakabahang tanong muli ni Gian. Well, sino ba naman ako para humindi, diba? In fact, gwapo naman siya, matalino, mabait, saka nakakatuwang kasama. Natigilan bigla si Gian sa sagot nito. Parang may kung anong tumusok sa kanyang dibdib. Sino yung boyfriend na tinutukoy mo nung magpapaligo ka pa kay Nathan? Ha? Wala yun. Joke ko lang yun noon para hindi mo nakakulitin. Busy pa kasi ako sa mga pinipinta ko that time. Ayoko maabala. Palusot naman ni Andrea. Alam ni Gian na nagsisinungaling lang to. May ibang dahilan kung bakit ito umiiwas sa kanya. At hindi na siya nakapagpigil. At tinanong na si Andrea ng diretsahan. Pero mahal mo ba ako? Natigilan bigla si Andrea sa pagkain niya dahil sa tanong ni Gian. You mentioned last night while you're asleep na mahal mo ko, na hindi mo lang maamin kaya ka lumayo. At umiwas ka sa akin, totoo ba yun? Dagdag pa ni Gian. Ano ka ba naman? Lasing lang ako nun. Alam mo naman na madaldal ako pag lasing, di ba? Pagpapalusot naman ni Andrea. Kagabi ka lang nalasing. At alam kong hindi ka talaga umiinom. Ako ba ang dahilan kung ba't ka nagpakalasing kagabi? Pwede mo namang sabihin sa akin, Andeng. Kaibigan mo naman ako eh. Ano ka ba? Kumain na tayo at lumalamig na yung pagkain. Andrea. Naputol bigla si Gian na magsalitang muli si Andrea. Okay, fine. Oo na, mahal kita. Pero tapos na ako dun. Di naman siguro issue yun, di ba? Kasi ako naman ang nag-a-adjust para hindi na lumalim ang nararamdaman ko kasi alam ko naman imposible. Like you mentioned earlier, kaibigan kita. Kaibigan, Gian. Kaibigan lang, di ba? I understand. Kaya nga ako umalis para makalimutan ka. Pero sulpot ka pa rin ng sulpot, kaya mas lalo ako nahihirapan. Bumuhos na nga ng tuluyan ang emosyon ni Andrea. Nagulat si Gian sa pagbulalas niyang iyon. Hindi niya inaasahan na magre-react ito ng ganun. Pero mahal mo pa ba ako? Tanong niyang muli sa dalaga. Well, as you can see, I'm starting to develop feelings for Nathan. Kaya di mo kailangan mag-alala. Naka-move on na ako sa'yo. Pagsisinungaling pa ni Andrea. Hindi na nga nakapagsalita pa si Gian. Parang lalo niyang ibinaon ang sarili sa kawalan ng pag-asa. Si isip-isip nga niya hindi niya na sana tinanong ang bagay na yun sa dalaga. Ang sakit pala na harap-harapan niyang sabihin sa akin yun. May parte sa akin na naniniwalang nagsisinungaling lang siya pero bakit ganun? Napakasakit. Hindi inaasahan ni Andrea ang biglaang mga tanong sa kanya ni Gian. Hindi niya napaghandaan ang mga yon. Kailangan niya pa magsinungaling dahil lantad na sa kaibigan na matagal niyang tinatago. Wala na siyang mukhang maihaharap pa. Pero sobra rin siyang nasaktan. Na kung babae lang din pala ang gusto nito, bakit hindi na lang siya? Sa totoo lang ay wala naman talagang balak si Andrea na sagutin si Nathan. Dahil parang kapatid lang ang tingin niya rito. Ipinagtapat niya na rin naman kay Nathan yon at tanggap nito ang desisyon niya. Kaya ngayon ay malinaw na sa kanilang dalawa na tanging pagkakaibigan lang ang meron sila. Alam din ni Nathan na may napagsasabihan siya ng mga bagay na nagpapabigat sa kalooban niya at naiibsan kahit konti ang nararamdaman niya. Baka sa mukha ni Gian ang lungkot sa mga huli niyang narinig. Di naman maintindihan ng dalaga kung ba't gano'n na lang ang reaksyon nito. Gayong alam naman niyang wala itong gusto sa kanya. Marahil ay medyo pangit ang pagkakasabi niya rito. Nakaramdam tuloy siya bigla ng guilt para sa kaibigan. Lalo pa at napagtaasan niya ito ng boses. Kumain ka ng kumain dyan. Ubusin mo dahil niluto ko yan para sa'yo. Wag na wag ka magpapagutom. Sabi niya kay Gian habang ipinagsasandok siya ng kanin.
Unti-unti na rin nangilid ang luha ni Andrea habang ginagawa yun para kay Gian. Ramdam niya yun na ang huling beses na magagawa niya ito sa kanya. Tuluyan ang pumatak ang luha niya nang makitang umiiyak si Gian habang kumakain. Gusto niya mang malaman kung anong dahilan pero hindi niya na tinanong pa. Pareho lang silang tumutulo ang luha habang tahimik na kumakain. Pagkatapos ni Andrea maghugas ng pinagkainan nila, ay nagpaalam na rin siyang uuwi na sa bahay. Hanggang sa paglabas niya ng pinto, ay nanatili lang si Gian na walang imik at minamasdan ng paglayo niya. Nang tuluyan na makaalis sa unit ng lalaki, ay sa kanya ibinuhos ang lahat ng luha na kanina niya pa pinipigilan. Kundi lang dahil sa lecheng sakit na to. Malamang ipaglalaban ko ang nararamdaman ko para kay Gian. Kahit pa hindi niya ako gusto sa ngayon. Lalo na sa ngayon wala na sila ni David at nagkakagusto na siya sa isang babae. Pero ang malas ko, nakakainis. Pagsapit ng tanghali ay umalis na si Andrea sa unit niya, nakatabi lang ng unit ni Gian, para bumalik doon sa bahay nila. Nag-iwan siya ng sopas na niluto niya lang kanina. Tinexte si Gian na may pagkain siyang iniwan sa unit para rito. Medyo malamig din kasi ang panahon. Tutal ay alam naman ni Gian ang password ng unit niya, kaya pinahukuhan niya na lang ito doon. Pagkarating niya nga ng bahay, ay nagulat siya nang may makitang cute na tutang husky sa garden nila. Ate Princess, kanina pong alaga to? Ay ma'am, para daw sa'yo yan. Iniwan ng poging lalaki kanina. Nathan daw ang pangalan. Ito may pinapabigay pang note sa'yo. Di ko binasa yan ha. Baka kasi mamaya love letter pala yan ha. Dagdag pa ng katulong. Nakalagay doon sa maliit na papel ang pag-congratulate sa kanya Nathan sa pagkapanalo niya. Sinabi rin nito doon na imbis na bulaklak ay pet na lang ang ibibigay nito para naman may makasama at makausap ang dalaga kapag umalis na siya. Congratulations, Andrea. Please accept my cute present for you. Take care of him while still a baby. Soon enough, siya na mag-aalaga sa'yo. Alam niya ang nais iparating ni Nathan sa mensaheng yon. Pumayag na rin kasi siya sa gusto ng dad niya na pamunuan ng kumpanya sa Italia. Kaya hindi na siya nito masasamahan pa hanggang sa araw na kinakatakot niyang dumating. I had the best time with you during my stay here in the Philippines in the short period of time. Please promise me that you won't cry alone. You can always call me whenever you needed me. You can also hug Nat to find comfort, hoping that I could still see you again with someone who truly loves you and makes you happy as you deserve to be. I wish that I would stay in your memories in the presence of Nat. I will miss you, Andrea. Take care always. Naiyak si Andrea sa mensahe ni Nathan. Sobrang na-appreciate niya ang lalaki kahit sa maikling panahon na naging magkaibigan sila. Pero nalulungkot din siya na aalis na ito. Niyakap niya na lang ang tutang hawak-hawak niya dahil sa magkakahalong emosyon na nararamdaman niya. Ang cute-cute mo naman. Ang cute din ang name mo, Nat. Magiliw na sambit niya sa tuta. Mahigit 1 buwan na ang lumipas simula nang huli silang nag-usap ni Gian. Ramdam niya ang biglaang pagbabago ni Gian sa kanya. Naiintindihan niya naman na baka dahil yun sa nililigawan na nito, ang nooy kinukwentong natitipuhan ng kaibigan. Hindi na rin sila nagpapansinan sa paaralan. Pinakuha na nga rin niya lahat ng gamit niya sa kondo. Ayaw niya nang bumalik pa doon. Dahil baka magkataong magkasalubong pa sila. Kasama ang babaeng mahal nito. Nasasaktan pa rin siya, pero ang mahalaga sa kanya ay maging masaya rin si Gian kahit hindi na sa piling niya. Lalo na't mawawala na rin naman lahat ng alaala niya, nakabilang na ito. Konting panahon na lang din ang kailangan niyang hintayin at tapos na siya sa kolehiyo. Balak niyang sumunod sa mga magulang niya sa France at doon ipagpatuloy ang buhay. Hanggang sa kasalukuyan, ay wala pa rin siyang balak sabihin sa mga magulang niya ang kalagayan niya dahil ayaw niya muna makadagdag pa sa mga aalalahanin nila. Ayaw na rin niyang umasa na paglalaanan pa siya ng oras ng mga ito dahil sanay naman siya mag-isa. Kaya naman niya ang sarili niya at malaki na rin ang kinikita niya sa pagpipinta. Tutulungan niya na lang na ipaalala sa sarili niya araw-araw ang buhay niya. Lalo na ngayong lumalala na ang pagiging makalimutin niya sa maraming bagay. At nariyan naman ang alaga niyang si Nat. Kaya ko to. Aniya sa kanyang sarili. Pero handa na nga ba niya talagang kalimutan si Gian?
Araw-araw ay kasama niyang nagja-jogging ang alagang si Natnat. Alam na alam niyang kakailanganin niya ito sa oras na makakalimot na siya. At may pagkakataong nakakalimutan niya na ang daan pabalik sa bahay sa tuwing nag-iihersisyo sa labas. Sa araw na nga na yun ay huling araw ni Princess, ang katulong niya sa trabaho. Dahil kailangan na rin itong umuwi sa probinsya para alagaan ang anak niyang may sakit. Si Mang Jandel naman ay tuluyan na ring aalis dahil tapos na ang kanyang kontrata bilang family driver sa kanila. Nalulungkot man siyang isipin na tanging siya na lang at si Natnat ang may iwan, pero wala naman siyang magagawa dahil batid niyang may mga sariling buhay ang mga ito. Naging maayos naman ang unang linggo ng pagsasama nila ni Natnat sa bahay. Madalas pa rin silang magkakamustahan ni Nathan mula sa Italy, pero hindi niya sinasabi sa lalaki na siya na lang mag-isa sa bahay dahil ayaw niyang mag-alala ito. Sa bawat araw na dumadaan, paunti-unti na lamang ay lumalala ang pagiging makakalimutin ni Andrea hanggang sa sumapit ang araw na hindi na siya nakapasok dahil sa aksidente niya nakalimutan ng niluluto. Mabuti na lamang talaga at napaso lang ang kamay niya at di sumabog ang bahay. Kung hindi, malamang patay na siya. Mabuti na lang din at nandoon ang alaga niyang si Natnat. Naalarma siya sa pagtahol ng kanyang alaga kaya nakita niya agad ang kawaling nakasalang na nakalimutan niya na kinakain ng apoy kanina. Dahil nga sa medyo malaki ang paso niya, nilagnat siya ng 2 araw. So sobrang kirot nito, dahilan ng pagliban niya sa paaralan. Simula noon ay kumakain na siya agad sa labas, bago umuwi galing school. At tuwing nasa bahay, umu-order na lamang siya online, sa takot na baka maulit ang nangyaring trahedya. Papasok na siya sa room nila na makita niya si Gian na nakatayo sa may pinto, kaya doon siya sa kabila dumaan. Bakit absent ka ng 2 araw? Tanong ni Gian nang may pag-aalala sabay hinawakan ng noo ng dalaga upang tingnan kung may lagnat siya. Kahit paano pala ay naaalala niya pa rin ito at nag-aalala pa siya kanina. May sinat ka, tara muna sa klinik at magpahinga. Nang makapanyang medyo mainit pa si Andrea, ay agad niyang hinila ang kamay nito para dalhin sa klinik. Kaso lang biglang napaaray si Andrea dahil sa kamay niyang may paso ang hinablot ni Gian at medyo napadiin pa. Ano nangyari dyan? Sabihin mo sa akin, ano nangyari dyan? Pasigaw na tanong ni Gian nang may pag-aalala. Ano naman sa'yo kung napaano ako? Tugon ni Andrea sa kanya sabay bawi ng kamay. Matapos ang mahabang panahon na hindi ka nagparamdam sa akin, ngayon ka magpapakita ng ganitong emosyon? Hindi niya nga ako pinasalamatan dahil sa sopas na ginawa ko para sa kanya. O baka naman hindi niya kinain o pinuntahan at kinuha man lang doon. Baka inamag na lang yun. Kung makapag-react tong lalaking to, kala mo concern. Samantalang may ibang babae naman siya nagugustuhan. Ani Andrea sa kanyang isipan. Nainis siya lalo na maisip niya yun kaya nakapagbitiw siya ng salitang hindi maganda sa pandinig ni Gian. Saka bakit ba? Para saan ba yung pagpapakita mo ng concern na yan? Di ba may girlfriend ka na? Kaya naman siguro hindi ka na nagpaparamdam kasi masaya ka na ulit. Aniya pa rito. Baka ikaw ang masaya. Ikaw ang unang umiwas sa ating dalawa, baka nakakalimutan mo. At saka bakit pa ako makikiepal sa buhay mo? Di ba nga masaya ka naman sa natnat mo? In-story mo pa nga lagi yung aso mo na nakapangalan pa sa kanya. Pagmamaktol, natugon naman ni Gian. Hindi alam ni Andrea kung matutuwa ba siya o mababadtrip ng tuluyan. Nararamdaman niyang nahihilo na naman siya dahil tumataas ang dugo niya sa sitwasyon kaya nanahimik muna siya at baka doon pa siya mawalan ng malay. Aba, tignan mo ang loko at umalis pa talaga. Inis na sabi ni Andrea sa isipan nang makitang mag-walkout si Gian. Sa kanya lang napagtanto na pinagtitinginan na pala sila ng mga kaklase nila. Ano, tuwang-tuwa naman kayo sa show? Pataray na tanong sa kanila at saka umalis ang silid na yon. Balak ni Andrea na umuwi na lang dahil sobrang sira na agad ang araw niya sa pagpasok sa eskwelahan. Dumaan na muna siya sa mall para magpalamig. Balak niya rin bumili ng pagkain niya hanggang mamayang gabi at ibang gamit ni Natnat. Nasa isang fast food restaurant siya sa loob ng mall at kumakain. At idinaan na lamang niya sa pagkain ng stress. Pagkatapos niyang kumain ay umalis na rin siya para bumili ng dog food. Habang naglalakad, ay bigla na lang nakaramdam siya ng pagkahilo.
hanggang sa naging itim ang buong paningin niya at unti-unting lumalabo ang kanyang pandinig. 2 araw na hindi pumapasok si Andrea. Ganun na lang ang pag-aalala ni Gian dahil hindi naman ito lumiliban sa klase ng walang sapat na dahilan at walang paalam sa mga propesor. Maliban na lang kung magsusumiti ito na excuse letter o kaya ay magsasabi sa kanya, katulad ng dati. Nag-aalala siya ng sobra, pero hindi niya naman magawang i-text o tawagan ng dalaga sa pag-iisip na baka hindi siya nito sagutin. At baka magalit si Nathan na kinakausap pa niya ito sa kadahilanan kung ano man ang meron sila. Kaya ganun na lang tuwa niya nang makita niyang pumasok ito nung araw bago lumiban. Sa kasamaang palad nga ay nagtalo pa sila. 1 linggo nang lumipas, buhat nang magkaroon sila ng eksena ni Andrea sa loob ng classroom. Hindi niya pa rin mabasa ang nasa isipan ng dalaga. Kung bakit pilit niyang sinasabi na masaya na siya sa piling ng ibang babae. Kung totoo ay labis siyang nangungulila rito sa loob ng matagal na panahon. Nagsimula ang hindi nila pagkakaintindihang dalawa. Noong araw na tinanong pa ito patungkol sa nararamdaman niya. Sa hinuha na ani ni Gian, akala ko nung una, baka biro niya lang sa akin ang sinabi niyang nawawala ng nararamdaman niya. At unti-unti niya na ako nakakalimutan. Pero nagiging totoo ang lahat dahil nagawa niya akong iwasan at tiisin ang gano'n na lang. At kahit isang paramdam ay wala. Lumipas ang weekends nang mapayapa para sa iba. Pero sa iba katulad ni Gian ay naging araw ito ng pag-iyak at pagkalungkot dahil sa sobrang pangungulila at pag-aalala kay Andrea. Hanggang sa 1 linggo pang nagdaan na hindi na pumasok ang dalaga mula Lunes hanggang sa huling araw ng pasok. Hindi niya mapigilan ang sarili na tingnan ang social media ng dalaga. Nagbabaka sakali na may masasagap na impormasyon tungkol dito. Kahit gaano niya pa kasi kagusto na kontakin nito, ay tila ba palagi may humahadlang sa kanya. Kaya hanggang tingin at subaybay na lamang siya sa mga updates sa social media nito kahit na nagmimistulan na siyang isang stalker. Nakakailang scroll na siya pero hindi niya mahanap ang account ni Andrea. Pakiramdam niya, nag-deactivate na ito sa hindi niya rin malaman na dahilan. Tuluyan na siyang nawalan ng pag-asa sa mga pagkakataong yun. Sa isip-isip niya ay baka nga masyado siya naging obses sa taong halata namang ayaw sa presensya niya. Meron nang pumapasok sa isipan niya na baka oras ng palayain si Andrea dahil mukhang masaya na ito sa piling ng iba at palayain na rin niya ang sarili mula sa dalaga. Ikaw ka sige, babakla-bakla ka pa. Inis na sambit niya sa sarili. Maya-maya pa ay naisipan niyang bumili ng inumin at iliwin ang sarili sa alak. Umaasa na pansamantalang makakalimutan ng mga nangyayari si Andrea at ang nararamdaman niya para dito. Nagising siya sa init ng sinag ng araw na dumampi sa kanyang muka. Masakit ang ulo niya at nahihilo. Sa kanya lang napagtanto sa sarili na tanghali na pala. Late na siya kaya nagpadali na siyang gumayak nang biglang pumukaw sa atensyon niya ang isang mensahe. Nang buksan niya, ang pag-uusap nila ay tumambad sa kanya ang history ng mga pag-uusap nila mula pa kagabi. At siya ay mayroong pinakamahabang mensahe. Sa sobrang kalasingan nga siguro, nawala na ang tuwid niyang pag-iisip, kaya kung ano-ano na lang ang nagawa niya at pinagsasabi sa lalaking pinakaayaw niyang sa lahat, si Nathan. Sobrang hiyang-hiya siya sa pinagsasabi niya dito sa chat. Nagmistula siyang bata na inaaway si Nathan at nakikiusap na sa kanya lang si Andrea. What the? Padabog niyang sabi sa loob ng kanyang silid at saka ipinagpatuloy ang pagbabasa ng iba pa nilang pag-uusap. Pakiramdam niya pinagtatawanan siya ni Nathan ng mga oras na ginawa niya yung kagaguhan yon kagabi. Bro, you're wrong to think that Andrea and I have something special between us. Whatever we have is nothing but totally a friendship. It was clearly thrown at my face long time ago because you know what? Andrea loved you. And she still probably does. And just trying her best to not let you know because she knew that you already have a girlfriend. Just like what she said na sinabi mo sa kanya. Remember? But seeing how you're acting right now, it seems to me that Andrea got the wrong thought of it. It looks like you have no girlfriend and she still loves you. And you still loves her. And everything was a total misunderstanding at all. That's why I understand kung saan ka nang gagaling. But please, chill. Okay ka pa naman nun, di ba? Nag-aalalang tanong ni Gian sa kanya
habang hawak ang kamay nito. Andito na naman ako sa sitwasyon kung saan gusto kong sabihin ang damdamin ko sa kanya wala namang sapat na kasiguraduhan kung maririnig ba niya ako o hindi. Pero marinig man niya o hindi, gusto kong sabihin sa harap niya na mahal ko siya. At ngayon, mas higit pa kesa noong una. Wala na akong balak na ilihim pa sa kanya, lalo na ngayon na malinaw na sa akin ang lahat. Na wala naman silang relasyon ni Nathan. Ani Gian sa kanyang isipan. Andrea, I love you. I'm sorry for letting you get the wrong idea na may iba akong gusto dahil nagpakaduwag ako. You know, I was a gay and probably still something that still left on me, pero I can no longer keep everything in control. At gustong gusto ko nang sabihin sa'yo kung gaano kita kamahal noon pa man. Siguro palihim kitang nagugustuhan kahit ng mga panahong kami pa ni David, until I just realized na mahal pala kita. Na-misinterpret din kita. I did not even get the chance to clarify things before I jumped into conclusion, kaya patawarin mo ako. It may be too late to apologize for my lackings before, but please, let's give it a chance. Give me one more chance. Sana sa pagising mo, ako ang unang hanapin mo. Bumuhos na ang mga luha ni Gian na matagal niyang dinadamdam. Hindi niya alam kung bakit sa kabila ng pagkakataon na nasabi niya ng muli sa dalagang damdamin niya, may bigat pa rin sa puso niya. Parang may takot na hindi niya malaman kung bakit at kung para saan. Gian, iho. Biglang tawag sa kanya ng mami ni Andrea. Alam mo ba ang kalagayan ni Andrea? Hindi po, tita. Medyo nagkaroon po kasi kami ng hindi pagkakaunawaan eh. Kaya medyo napalayo po ang loob sa akin ng anak niyo. Wala rin po siyang kahit anong nabanggit sa akin. Bakit, tita? Ano po ba yun? Kamusta po si Andrea? Ano daw po ang kalagayan niya? Iho? Anak, may Alzheimer's disease si Andrea. Malala na, anak. Halos bumagsak si Gian sa kinatatayuan niya. Grabe. Bakit ngayon? Bakit ngayon pa? At bakit ganito? Galit na galit siya sa sarili habang sinisipa ang kaharap niyang pader. Pare-pareho silang tatlo na balisa at hirap na hirap ang kalooban na tanggapin ang katotohanan na gano'n ang kalagayan ni Andrea. Batid niya naman na kahit anong gawin niyang pagdadabog, ay hindi na nito mababago ang buong katotohanan. Kahit na mahirap at masakit para sa kanya, ay kailangan niyang tanggapin at magpakatatag para kay Andrea. Wala sa kanila ang may alam na mag-isa na lang pala ito sa bahay nila kasama ang aso nitong si Natnat. Matagal nang umalis ang dating kasambahay, ganoon din ang driver nito. Nasa bahay na siya nila Andrea. Pagpasok niya sa gate ay sumalubong sa kanyang alagang aso nito. Mukha namang maamo ang aso at sinalubong pa siya ng halik kahit hindi siya nito kilala. Natnat, come here. Natutuwa siya sa aso dahil malambing ito. Bigla niya tuloy naalala ang mga panahong pating aso na yun ay nadadamay sa maling akala niya tungkol kay Nathan at Andrea. Marahil ay si Nathan ang nagbigay ng pangalan ng aso o di kaya iba ka sa kanya yun ang galing upang maging kasama ni Andrea ito para hindi ito nag-iisa. Nakaramdam siya bigla ng guilt para kay Nathan dahil napag-isipan niya ito na hindi maganda. Thank you, Natnat, ha? Dahil sa iyo hindi naging alone ng mami Andrea mo. Hayaan mo bukas makakauwi na rin siya. Pag-aliw niya sa aso na halatang miss na rin ang amo nito. Nagpatuloy siya sa loob ng bahay karga si Natnat para hanapin muna ang pagkain nito. Batid niya ilang araw na rin itong hindi kumakain dahil hindi nakauwi si Andrea at wala ring ibang tao roon na magbibigay sa kanya ng pagkain. Naawa tuloy siya bigla sa aso. Habang binabaybay ang daan papasok sa loob ng bahay, ay napansin niya ang bawat kanto at pader ay may mga notes na nakadikit. Maging ang ibang bahagi ng sahig, sa bahay na to, ay mayroong nakasulat na paalala. Ganon din sa loob ng kwarto ni Andrea nang akyatin niya ito. Nadurog ang puso niya nang makitang sa may dingding ng kwarto ni Andrea, sa tapat ng pwestong kinalalagyan na higaan niya, ay nakalagay ang malalaking letra ng pangalan ni Gian. At may nakasulat na, "Do not forget,
that Gian is your great love. He makes you happy. He makes you laugh. He loves you, maybe as a friend, but you love him more than that. And that's enough for you, Andrea. Maging ang mga damitan nito ay may nakalagay na notes. Mga damit pambahay, damit panglakad, damit pang tulog. Dali-dali siyang bumaba sa kusina at di nga siya nagkamali dahil pati doon may notes din. Nakita niya rin ang lutuan na parang may nasunog at mukhang matagal nang hindi nagagamit. Nang makita niya ibang pinagkainan na mukhang galing pa sa online orders, ay napagtanto niya agad na binili iyon ng dalaga para makakain dahil mukhang sira ang lutuan nito. Sobrang nadudurog si Gian, lalo na makitang nakapaskil sa banyo na sinasabing huwag pipindutin ang red button sa shower dahil delikado ito at mainit. Naalala niya at naisip niyang baka pala puno ng bakas ng kung anong mapupula ang braso at kamay ni Andrea ay dahil sa paso sa shower at yung isang malaki ay dahil sa lutuan na nasunog kaya may sugat ito sa kamay. Napamura na lang siya dahil sa galit. Galit dahil ganun ang sitwasyon ni Andrea. Ginawa nito lahat ng mag-isa habang hinaharap ang sakit niya. Nasasaktan siya para rito at naiinis siya sa sarili na hindi man lang siya naglakas loob na kamustahin ito o bisitahin. Bullshit! Bullshit ka, Gian! Pagmumura niya sa sarili habang sinasampal ang sariling muka. Nasasaktan siya at naaawa siya sa kanyang kaibigan na babaeng kanya ring minamahal. Araw-araw pinapaalalahanan niya ang sarili na ganun pala kalala ang sakit niya para kahit simpleng bagay makalimutan niya. Sa inis nga ni Gian ay pinagpupunit niya ang nakapaskil sa dingding. Sinabi niya sa sarili, hindi nakakailanganin ni Andrea yun. Dahil simula sa araw na yun, sasamahan niya na ito. Kung kinakailangan nakausapin niya ang mga magulang ng babae na siya ang mag-alaga kay Andrea, ay gagawin niya para lang masiguradong okay ito. Halos buong araw din ang ginugol niya sa pag-aayos at paglilinis ng bahay para sa pag-uwi ni Andrea. Ang mga nasirang damit, gamit at utility sa bahay ay ipinaayos na rin niya nang sa ganun ay maging handa ang bahay para sa pag-uwi nito. Gabi na makabalik siya sa ospital dahil nagluto muna siya ng pagkain para kay Andrea. Pagkarating niya, gising na ang babae. Kaya naman ganun na lang ang pagkatuwa niya. Napansin niyang sumigla ang mukha nito nang makita siya. Nakaramdam naman siya ng kakaibang sigla sa loob niya dahil maliban sa nakita niyang okay na ito, ay nakita niya ring masaya ang dalaga makita siya roon. Sinabi niya muna sa mga magulang ni Andrea na mauuna na silang umuwi sa bahay para makapagpahinga na rin sila dahil alam niyang pagod din ang mga ito galing sa biyahe. Sinabi niya rin na siya ang bahala kay Andrea kahit pati bukas sa paglabas niya. Gusto niya rin kasi magkaroon sila ng sapat na oras para makausap ang isa't isa. Kumusta ka? Bahagya itong ngumiti at sinabing ayos lang. Alam mo na ba na may sakit ako? Oo, kagabi lang, sabi ng doktor sa mami mo. Sorry hindi ko nasabi sa'yo. No, Andrea. Wala kang dapat ihingi ng tawad sa akin. You have all the rights to do what you had to do. And I understand that. Ako ang dapat mag-sorry sa'yo. Ang laki ng pagkukulang ko. No, please don't say that. Wala kang responsibilidad sa akin kaya wala kang kasalanan. Isa pa, hindi mo rin naman alam ang nangyari at wala akong balak ipaalam sa'yo. Kahit si Nathan, sinabihan kong wala siyang ibang pagsasabihan dahil ayoko maging pabigat ako sa inyo. Kaya ko naman ang sarili ko. Lalong nakaramdam ng awa si Gian kay Andrea at guilt kaya niyakap niya na lang ang dalaga. Nang niyakap rin siya nito pabalik, di niya na napigilan ng sariling sabihing mahal ito. I love you, Andrea. Saka siya bumaling ng tingin sa mga mata ng dalaga. I love you not as a friend. I love you as. Hindi niya natuloy ang sasabihin dahil pinutol siya bigla ni Andrea. I know. I heard you. And I love you too. Sobrang saya ni Gian nang marinig niya yun mula sa dalaga. Sobrang tuwa ngay niyakap niya ito ng ilang ulit ng mahigpit. Ipinangako niya sa sarili na hindi niya napakakawalan si Andrea. Kahit pa alam niyang darating ang araw na makakalimutan na siya nito. Handa ako magtiis at harapin ang pagsubok para sa'yo. Kahit pa kailanganin kong paulit-ulit na ipaalala ang sarili ko sa'yo. Araw-araw at magpakilalang muli sa araw na nabura ang mga alaala mo
Gagawin ko. Dahil mahal kita. Ito pala ang sinasabi ni Nathan noon. Na kung mahal talaga, kailangan mo magsakripisyo para sa isang tao. At handa ako magsakripisyo para sa'yo. Ani Gian, habang yakap si Andrea. Habang nagmamaneho si Gian ay hawak-hawak niya ang kamay ni Andrea. Ginugol niya ang mga oras na magkasama sila, na puro pag-uusap at pinapakinggan ang panig ng bawat isa. Lumipas ang mga araw, linggo hanggang sa naging buwan. Naging maayos ang takbo ng buhay nila. Pumayag naman ang mga magulang ni Andrea sa napagkasunduan nila. Kumuha na rin sila ng isang katulong na magiging katuwang nila sa tuwing may ibang pangangailangan sa bahay, lalo na sa tuwing may pasok sila. Hindi naging hadlang para kay Andrea ang sakit niya para ipagpatuloy ang pag-aaral niya, lalo na't huling buwan niya na sa pag-aaral at gagraduate na sila. Naging masaya at matiwasay naman ang takbo ng buhay nila hanggang sa isang araw bigla na lamang nag-iba ang lahat. At hindi nila inaasahan na ganun kalala ang dapat nilang pagdaanan. Habang tumatagal ay palala ng palala ang sakit ni Andrea. Umaabot pa minsan sa punto na nakakalimutan niya kung paano gawin ang pinakapaborito niyang gawain, ang magpinta. Sa tuwing nangyayari yun ay palagi siyang nagwawala. Dala na rin ang pagkabigo sa nangyayari sa kanya. Ang mas malala pa, napapadalas na niyang napaghahalo ang mga alaala niya simula ng matagal na panahon ang nakalipas mula sa kasalukuyan. Ang pinakamasakit ay parati niyang hinahanap si Nathan kay Gian, na dumating na sa puntong kinailangan pang hilingin kay Nathan na umuwi sandali sa Pilipinas para bisitahin si Andrea. Habang siya ay nagbistulan na lamang estranghero para sa dalaga. Halos araw-araw ay bukang bibig ni Andrea ang pangalan ni Nathan. Madalas, sinasakyan na lamang ni Gian para mapalagay ang loob niya kahit nasasaktan siya. Inihanda niya ang sarili sa mga pangyayaring yun. Pero ganun pala ito kasakit. May mga pagkakataon na parang gusto niya nang sumuko. Pero mas nanaig ang pagmamahal niya para kay Andrea. Kaya desidido siyang samahan ito. Kahit saan man lang sila humantong dalawa. Hanggang sa dulo, ay aalalayan niya si Andrea. Pansin naman ni Andrea ang palalang kondisyon niya at nakikita niya sa mga mata ni Gian ang pagpupursige na alalayan siya. Kaya naman napagdesisyon na niyang palihim na maglagay ng CCTV na may audio recorder para araw-araw ay pwede niyang mabalikan ang mga nakalipas na pangyayari. Gusto niya ring tulungan si Gian at ayaw niya itong mahirapan. Isang araw, habang chinecheck niya ang mga recordings sa mga nagdaang araw, napansin niyang hindi nagiging maayos ang trato niya kay Gian sa tuwing sinusumpong siya. Hindi niya akalaing nagawa niya ang bagay na yon na nasaksihan niya sa surveillance. Doon niya nakita kung paano niya nasasaktan si Gian. Ang mga gabing mag-isang umiiyak ang lalaki sa gilid ng pool at ang pag-uusap nila ni Nathan, maging ang pagkakataong tinatawag niya ito sa pangalan ni Nathan at tinataboy sa tuwing hindi darating ang lalaking hinahanap niya. Doon niya napagtanto na sobra niyang nasasaktan si Gian. Gumawa siya ng palihim na notes para ipaalala sa sarili kung paano ituring si Gian nang maayos. Gusto niyang gawin ang best niya para maiwasang masaktan ang loob ng lalaki. Eksakto may bisita sila mula sa paaralan, pinaghanda ang maigi yun ni Gian dahil para sa trabahong nag-aantay sa kanya. Iyon ang madalas na napag-uusapan nila na talaga namang ikinaka-excite ni Gian. Kaya bawat detalye ibinabahagi niya kay Andrea. Nasa kwarto lang naman sila, pero lumabas siya para umihi. Doon siya inabutan ng sumpong niya sa taas ng hagdan habang nakatingin ang mga bisita sa kanya. Doon siya inabutan ng pagputok ng pantog niya. Habang pinapanood niya ang pangyayaring yon, hindi niya maiwasang maawa kay Gian. Nawalan nito ng pagkakataon na labis na inaasam at pinaghandaan ng dahil sa kanya. Gusto niya nang mawala na lang noon. Gusto niya nang tapusin ang paghihirap ni Gian. Para sa kanya ay sobra ng pagpapahirap niya sa taong mahal niya. Kaya nagdesisyon na siya. Palalayain niya na ang lalaki. Hindi niya kaya nakikita itong nahihirapan ng dahil sa kanya. At nang mapagtanto niya na higit niya lamang yung masasaktan, kapag hinayaan niya itong may iwan sa alaalang tanging siya lang ang may alam. Natatakot siya sa katotohanang magagawa niya yun sa kanya. Kaya nagdesisyon siyang umalis na lang at magpakalayo-layo para sa taong mahal niya. Para hindi na ito maging dahilan ng paghihirap ng lalaki. Excited na si Gian pa uwi habang daladala ang paboritong merienda ni Andrea. Kanina pa niya tinatawagan si Andrea at tinetext pero wala itong tugon. Hanggang sa hindi niya na ito makontak. Ang nasa isip niya ay baka may ginagawa o natutulog o baka lowbat ang phone at nakalimutang i-charge.
kaya pinagpatuloy niya na lang pagmamaneho. Dumating siya sa bahay na walang natnat ang sumalubong sa kanya. Baka kasama ng amo niya, kaya hindi niya masyadong inisip. Hanggang sa mapansin niyang kahit saang lugar ng bahay ay hindi niya mahagilap ang presensya ni Andrea. Hindi na magandang nagiging kutob niya, at sa isip niya ay baka sinumpong na naman ito. Dali-dali niya inakyat ang itaas para tingnan doon si Andrea, pero wala siyang nadatnan kung hindi ang isang liham na nakalapag sa higaan. Gian, mahal ko, nagpapasalamat ako sa may kapal na binigay ka niya sa akin. Hindi ko lubos maisip kung gaano ako kapalad na magkaroon ng isang tao sa buhay ko na katulad mo na handang ibigay ang lahat para sa akin. Ramdam ko araw-araw at bawat minuto ang pagmamahal mo. Kahit na madalas akong sumpungin ng sakit ko, I sincerely appreciate every single effort na ginawa mo for me. And no one can ever replace that in my heart. No one can ever take your place in my heart. I know how hard you've been trying to protect me, that you almost forget yourself. Maybe it's time naman na ako na ang pumrotekta sa'yo. Han, I know you're in pain because of me, and I don't want you to suffer anymore. I'm setting you free, Han. You still have a good life ahead of you. Huwag mong ipagkait yun sa sarili mo by letting your world revolve only around me. Na alam mo namang sooner or later, makakalimutan kita. Han, mahal na mahal kita. That's why I'm setting you free. Huwag mo na akong hanapin. I promise I'll take care of myself, just like how you do to me. I love you. Mag-iingat ka palagi. Abutin mo ang mga pangarap mo para sa ating dalawa. I will always root for you, my man. Gusto mang bumuho sa mga luha ni Gian pero hindi na siya nag-aksaya ng oras na umiyak. Dali-dali siyang pumunta ng sasakyan at pinaharurot ito papuntang airport. Tinawagan niya ang mommy at daddy ni Andrea pero pareho nilang sinabi na walang nababanggit si Andrea patungkol sa biglaan nitong pag-alis. Lalo siyang di mapalagay dahil doon. Hindi niya tinigilan ang pagtawag kay Andrea. Nagbabaka sakaling sasagutin siya nito. Pero nabigo pa rin siya. Sa kamamadali niya, ay hindi niya namalayan na lumagpas na palang minamaneho niyang sasakyan sa linya at napunta na sa kabila na siyang naging sanhi para makasalubong niya ang isang paparating na sasakyan. Narinig niya ang tunog ng malakas na pagsalpok bago siya tuluyang mawala ng malay at ang boses ni Andrea mula sa cellphone na inaasam niyang marinig bago siya tuluyang mawala ng malay. Pagkagising niya wala siyang makita. Kinakapa-kapa niya ang mata niya pero pareho namang nakadilat ang mga ito. Maya-maya pa, narinig niya ang paparating na yapak at papalapit na boses na hinihinala niyang doktor. Mr. Cruz, how are you feeling? Tanong ng isang taong hindi niya man alam ang pagkakakilanlan. Maayos naman, sino ka? Ba't di kita nakikita? Wala akong makita. Sabi ni Gian habang kinakapa-kapa ang paligid. Good to hear that you're okay. However, Mr. Cruz, I am very sad to tell you this. Your car accident damaged mostly your eyes, and with that, we might need to take your eyes and replace them with new ones. If ever na may available donor tayo. Because if not, you will get blind permanently. Hindi na siya nakasagot pa at hinayaan na lamang niyang umalis sila. Sa isip-isip niya ay malinaw niyang narinig ang sinabi nito dahil hindi siya bingi. Mabubulag siya at yun na yun. Agad niyang pinilit na isink in sa kokote niya ang narinig. Batid niyang malabong makahanap ng donor ang mga mata niya. Kaya pinipilit niya na lang sa sariling tanggapin na mabubulag siya. Huling beses niyang sinubukang tawagan si Andrea pero hindi niya ito matawagan. Ang pag-aakala niya bago siya mawalan ng malay na aksidente ay narinig niya ang boses nito sa kabilang linya. O baka naman imahinasyon niya lang yun. Tinawagan niya rin ang mga magulang niya kahit na hirap siya dahil wala siyang nakikita. Nagpatulong siya sa isang nurse sa sobrang pagkadesperado. Pero maging pati ang mga ito, hindi rin matawagan at napuputol na rin ang linya. Nang mag-sink in sa kanyang lahat, naging malinaw na ang pananaw niya sa mga nangyari. Tuluyan nang naglaho ang lahat. Hindi niya na rin alam kung paano sisimulan ulit ang buhay niya. Lalo pa ngayon mabubulag na siya. 2 araw na siya naka-confine sa ospital dahil minomonitor pa ang kalagayan niya at nagbabaka sakaling may magdodonate para sa kanya ng pares ng mata. Pero siya, hindi niya inaasahan yun. Ang papa niya ang nag-asikaso sa kanya dahil tanging ito lang naman ang natitira niyang pamilya.
Wala na sa kanya kung hindi siya nito asikasuhin sana dahil tanggap niya na may iba na itong pamilya. Pero nagpapasalamat pa rin siya kahit papano dahil inasikaso siya nito. Hindi niya na rin masyadong pinagtuunan pa ng pansin dahil malabong bumalik pa si Andrea sa kanya at ayaw niya nang paasahin ng sarili niya sa ideyang yon. Palabas na sana siya na ospital sa tulong ng kaibigan niya na matutuluyan niya muna pansamantala nang biglang ibinalita sa kanya ng doktor na may donor na daw siya. Akala niya iniwan na siya ng swerte. Hindi na siya nagdalawang isip na tanggapin yon dahil gusto niya na ring tulungan na bumangon ng kanyang sarili hanggang sa dumating na ang araw ng operasyon niya. 6 na buwan na ang lumipas simula nung naging matagumpay ang operasyon ni Gian. Ngayon ay kasalukuyan na siyang naghahanda sa harap ng salamin para sa graduation nila. Papasalamat siya sa mga taong may mabuting loob na ipinagkatiwala sa kanya ang panibagong pagkakataon para mabuhay ng normal. Habang naglalakad siya paakyat na entablado, ay may lungkot sa puso niya sa bawat yapak na yon. Hindi dahil sa wala siyang kasamang pamilya, bagkus ay dahil nakita niya ang blangkong upuan na nakalaan sana para kay Andrea. Naalala niya na naman ang mga panahong magkasama sila. Aminado siya hanggang sa pagkakataong yon ay mahal na mahal niya pa rin talaga ang dalaga. Mas nanaig ang pagmamahal niya para dito kaysa sa sama ng loob sa biglang paglisan nito. 1 taon na ang lumipas at sa sandaling yon ay nasa tapat ng Eiffel Tower si Gian. Nilalasap ang sariwang hangin at magandang tanawin. Nagkaroon ng business trip ang kumpanyang pinagtatrabahuhan niya at doon sila na destino sa Paris. Naisipan niya mag-relax muna roon para makalimutan ng stress sa trabaho. May asong biglang lumapit sa kanya at dinilaan ang kanyang paa. Natuwa naman siya dahil pinaalala sa kanya ng aso ang malambing na asong sinatnat noon. At kaparehas niya ay isa rin itong husky. At malamang gano'n na rin kalaki sinatnat. Maya-maya pa'y may babaeng tumatawag sa aso. Laking gulat niya nang tawagin ng babae ang aso ng natnat. Kaya agad niyang hinanap ang pinagmulan ng boses na yon. Isang babaeng may mahabang buhok at naka-shades. Habang papalapit sa kanya, unti-unti niya nakikilala kung sino ang babaeng yon. Andrea? Bulong niya nang mapalapit sa kanya ang babae. Yes? Do I know you? Tama nga siya. Si Andrea yon. Hindi niya naitago ang labis na saya. Pero lahat ng yon ay nawala nang muli sa isang iglap, makita niyang may hawak ang dalaga na blind stick. At sa kanya napagtanto ang gear na suot ng aso na siya palang sinatnat ay isang guide dog's wear para sa isang bulag. Para siyang biniyak nang pumasok sa isip niya na bulag si Andrea at alam niya kung bakit. Yun ay dahil sa kanya. Habang sinusundan ng mga yapak ni Andrea, ay kasabay rin ang pagpatak ng mga luha niya. Bakit, Andrea? All this time, you suffered. Just not your memory loss, but also because of blindness, all for my sake. Gusto niya itong hagkan pero alam niyang magpapagulo lang ito sa isipan ng dalaga. You were there all along. You gave me your eyes without me knowing that you were there all along. Why? Mangiyak-ngiyak na sambit ni Gian sa kanyang isipan. Pero hindi pa rin siya nililingon ng dalaga. Kanina pa napapansin ni Andrea na may sumusunod sa kanya. Narinig niya ang boses ng isang lalaki na sinambit ng isang beses ang pangalan niya. Pero nang tanungin niya kung sino yon, hindi naman na ito nagsalita pang muli. Ramdam niyang nasa malapit lang ang lalaki. At ilang sandali, narinig niya ang sinabi nito na para bang pamilyar sa kanya. Pagka-uwi niya sa bahay ay ganyang hinanap ang dating cellphone para hanapin muli ang dati niyang recordings na halos kalahating taon niya na ring tinigilan na pakinggan. Saka lang naging sariwa sa kanya ang mga alaala na kanyang nalimutan na. Kahit na nabura ang alaala niya, alam niya sa puso niyang doon ay may taong kailanman na hindi mawawala. Lagi niyang binabalik-balikan ang mga alaalang nakatago sa recordings niya para palagi niya ring maalala na ang taong nasa puso niya at kailanman ay hindi ito mawawala. At ito ay walang iba kundi si Gian. Hindi siya nagkamali. Ang taong kanina lang ay tumawag sa pangalan niya at alam niyang sumusunod sa kanya ay ang taong matagal niyang kinasasabikan at ito ang pinapakinggan sa mga recordings niya. 2 buwan na ang lumipas simula nung una nilang pagtatagpo muli sa tapat ng Eiffel Tower. Ngayon,
Nandito na silang muli, magkasama, magkahawak ang mga kamay, at masayang ibinabahagi sa bawat isa ang mga nakaraan. Masaya ako na sa kabila ng pinagdaanan naming dalawa. Heto kami magkasama pa rin. May mga alaalang nawala, paningin na kumukupas, pero ang puso kailanman ay hindi nakakalimot. Sabi nga ni Andrea nung panahon na nagkakalihiman pa kami ng damdamin sa isa't isa. Everything may have been forgotten by the brain, but they could always come back to one's consciousness once they are remembered by the heart. Totoo nga yun, at ang pagmamahalan namin ang patunay. Marahil, ang kwento namin ay pagkakatulad ng pagmamahalan ni Romeo at Juliet. Ang kinaibahan lamang, hanggang ngayon, buhay pa rin kami magkasama at pinaglalaban ang pag-ibig namin para sa isa't isa. Ani Gian sa isang panayam. Sa mga kaibigan nilang nasaksihan din ang pagmamahalan nila noong una pa lang. Kiss! Kantsaw pang muli ng mga kaibigan nila sa resepsyon ng kasal nilang dalawa at pinagbigyan naman nila ang mga ito. I love you. I love you so much, Andrea. And I love you too. Thank you for not giving up on me. Sa huli ay nagkasama pa rin silang muli. Tadhana nga naman, sadyang mapaglaro at di kayang diktahan ang mangyayari sa bawat sandali. Magugulat ka na lang sa mga bagay na ibibigay sa'yo. Kaya naman, dapat talagang magtiwala lang tayo sa proseso. Dahil lahat ng mga nangyayari ay may sapat na dahilan na para rin naman sa ikabubuti nating mga tao. Ang mahalagay, manatili tayo mabuti, mapagkumbaba, maunawain, at higit sa lahat, huwag mawala ng pag-asa, lalo na pagdating sa pag-ibig. The end. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Rendell Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!